Shoutout nga pala kay Nestor Gamboa, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. James Harden nakakagulat na kinamumuhian ng Warriors. New update sa destinasyon ni Durant, gaano kalaki sa Golden State, at malaking impact pala si Curry sa paglalaro ni Haliburton sa Game 3. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Pinangalanan ni James Harden ang isang koponan na kanyang tunay na kinapuotan noong mga unang taon ng kanyang karera. Ang dating MVP ay kasalukuyang naglalaro para sa kanyang ikalimang koponan sa NBA, ngunit wala pa ring naipapanalong kampyonato. Minsan na siyang nakarating sa NBA Finals kasama ang OKC Thunder bilang bahagi ng Big 3 na binubuo ni Kevin Durant, Russell Westbrook at siya mismo. Pagkatapos ng kanyang panahon sa Thunder, lumipat si James Harden sa Houston Rockets upang maging pangunahing bituin ng kanyang sariling koponan. Naging mahusay ang desisyong ito dahil naging isa siyang dalisay na scorer na regular na napipili sa All-Star at All-NBA teams, at kalaunan ay nanalo ng MVP trophy noong year 2018. Sa kabila ng lahat ng tagumpay niya sa regular season, nananatiling mailap sa kanya ang NBA Championship, at isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang Golden State Warriors. Kinamumuhian ni James Harden ang Golden State Warriors. Pinangunahan ni Harden ang Rockets sa loob ng 9 na taon bago siya lumipat sa Brooklyn Nets noong year 2021. Sa panahon niya sa Houston, ilang beses nilang nakaharap ang Warriors bilang matinding karibal sa Western Conference. Ngunit madalas ay nanalo ang Warriors dahil sa presensya ng mga bituin tulad ni Steph Curry, Klay Thompson at kalaunan si Kevin Durant. Gayunpaman, may mga pagkakataong nananalo rin ang Rockets, at isa sa mga iyon ay isang regular season game noong the year 2019 vs Warriors. Sa larong iyon, gumawa si Harden ng isang clutch shot na may wala pang 3 segundo sa orasan upang talunin ng Warriors sa score na 135-134. Isa iyon sa pinakamahusay niyang game winners, at ipinaliwanag ni Harden kung bakit ito espesyal para sa kanya. Una sa lahat, sa Oracle pa iyon, at talagang matitinding laban at matitinding panahon iyon. Para sa akin, may tunay na galit. Mula sa panig ko lang siguro dahil kailangan naming lampasan sila. Sabi ni Harden tungkol sa Dubs, regular season game lang iyon, pero palaging matindi ang laban sa pagitan namin. Iba ang pakiramdam ng shot na iyon sa Oracle. Espesyal ang panahon ni James Harden sa Rockets. Bagamat napatunayan ni Harden na kaya pa rin niyang maglaro sa mataas na antas, tulad ng nang magtala siya ng 50 puntos laban sa Detroit Pistons ngayong season, ang pinakadakilang bahagi ng kanyang karera ay ginugol niya sa Rockets. Doon siya nanalo ng MVP award at ilang beses na umabot sa malalalim na playoff runs, ngunit kulang pa rin ang koponan upang makamit ang titulo. Ang pinakamalayo niyang narating kasama ang Rockets ay noong year 2019. Nang dalhin niya ang team sa Western Conference Finals, ngunit muling natalo sa Game 7 laban sa Warriors. Sa kabila nito, nagtala si Harden ng mahigit 18,000 points para sa Rockets, at nangunguna siya sa kasaysayan ng franchises sa assists, triple-doubles at 3-pointers. Bagamat mahalaga ang mga kampyonato sa pagpapatibay ng legend ng isang manlalaro, si Harden ay maaaring ituring na isang natatanging kaso pagdating sa Rockets, dahil espesyal ang naiambag niya sa koponang iyon. Anong masasabi niyo kay Harden mga kaibigan? Mananalo pa kaya ito ng titulo? Sa sumunod na balita naman, umiinit na ang Kevin Durant sweepstakes habang papalapit ang NBA draft. Mas maaga ngayong linggo, inihayag ng ESPN NBA insider na sina Durant at ang kanyang business partner na si Rich Kleiman ay kasalukuyang sumusuri ng mga team para sa posibleng trade. Bagaman, hindi kabilang ang Golden State Warriors sa mga pangunahing kandidato para kay Durant sa ngayon, may kaunting pag-asa pa rin na maaaring makipagkasundo sila dahil nabanggit ni Shams Charania na ilang wildcard suitors ang nagtanong tungkol kay Durant sa nakalipas na 7 hanggang 10 araw. Nagmula si Durant sa isa na namang kamanghamanghang season kung saan nagtala siya ng average na 26.6 points per game and 52.7% shooting at 43% from the 3-point range. Bagamat hindi siya naging kwalipikado para sa anumang award dahil sa paglalaro lamang ng 62 laro, napatunayan ni Durant na isa pa rin siyang elite scorer. Si Anthony Slater, reporter ng Warriors mula sa The Athletic, ay lumabas kamakailan sa programang Warriors Plus Mainus
kasama si Team Kawakami para talakayin ang posibilidad ng Golden State na makuha si Durant. Ayon kay Slater, wala akong naririnig na kahit anong usap-usapan tungkol kay Durant papunta sa Warriors sa ngayon. Pero maraming ingay sa liga na ang merkado para kay Durant ay kumikilos na. At malamang ito ang magiging unang domino ng tag-init. At ang draft ay nasa mga 2 linggo na lang yata mula ngayon. At maaaring sa gabi ng draft ay bumagsak na ang dominong iyon. Nagpatuloy si Slater, may mga dahilan kung bakit hindi mo naririnig ang pangalan ng Warriors sa usaping iyan. At sa totoo lang, ito ay dahil kay Jimmy Butler. Hindi ko sinasabing mas magaling si Jimmy Butler kaysa kay Kevin Durant. Pero si Jimmy ay isang kontento at masayang miyembro ng Golden State Warriors na kasama ang kasalukuyang iteration ng koponan ay nagkaroon ng napakalakas na pagtatapos ng season at tumulong sa kanilang panalo sa unang round. Matapos makuha si Jimmy Butler sa trade deadline noong Pebrero, nagkaroon ng malakas na takbo ang Warriors upang tapusin ang regular season at umusad sa conference semifinals bago matalo sa Minnesota Timberwolves sa loob ng 5 laro. Ano sa tingin nyo ang tsansa ni Durant sa Warriors mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa isang kapanapanabik na Game 3 ng NBA Finals, nakamit ng Indiana Pacers ang isang malaking panalo matapos talunin ang Oklahoma City Thunder 116-107. Nangunguna na ngayon ang Pacers sa serye 2-1 matapos na ituring silang mabigat na underdog pagpasok sa championship. Pinangunahan ng Indiana ang laro sa pamamagitan ng trio ni Tyrese Haliburton, Pascal Siakam at Benedict Mathurin. Habang si Mathurin ay nagbuhos ng 27 puntos mula sa bench, si Haliburton naman ay halos makapagtala ng triple-double na may 22 puntos, 9 na rebounds at 11 assists. Pinangunahan ni Haliburton ang opensa ng Pacers sa buong season at mas lalo pa itong umangat ngayong postseason. 2 panalo na lamang ang kailangan ng Indiana upang masungkit ang kauna-unahan nilang NBA championship. Kamakailan ay iniulat ni Chris Mannix ng Sports Illustrated na si Haliburton na naging kakampi ni Golden State Warriors star Stephen Curry sa Team USA noong 2024 Olympics ay pinag-aralan si Curry sa pamamagitan ng isang highlight reel na ginawa ng NBA trainer na si Drew Hanlen. Pagkatapos ng 2 laro ng pakikipagbuno sa depensa ng Oklahoma City ng pakikipaglaban sa sunod-sunod na mga tagapagtanggol na patuloy na dumarating, binuksan ni Tyrese Haliburton ang kanyang laptop upang pag-aralan ang isang taong bihasa na sa ganitong klase ng depensa, isinulat ni Mannix. Iilan lamang ang mga manlalaro sa kasaysayan ng NBA na kasing husay ni Stephen Curry pagdating sa pagtakas mula sa pisikal na depensa. Ang superstar ng Warriors na nagtulak sa Golden State sa 4 na kampyonato at marahil madaragdagan pa. Maaga sa linggong iyon, ipinadala ni Haliburton's trainer, si Drew Hanlen, ang isang file ng isang dekadang mga post-season field goals ni Curry. Isang highlight reel ng panlalapnos ni Curry sa mga tagapagtanggol mula San Antonio hanggang Houston, Cleveland hanggang Boston. Isang henerasyon ng mga shooter ang na-inspire ni Curry. Sa kanyang unang NBA Finals, maaaring ganoon din si Haliburton. Malaki ang naging epekto ni Curry sa larong basketball at ang halimbawa na ito ay dagdag pa sa listahan. Ang all-time leader ng NBA sa 3-pointers ay nakaranas ng pisikal na depensa sa kanyang daan patungo sa 4 na kampyonato at palagi siyang binibigyang pansin ng depensa. Bagaman hindi kasing scorer si Haliburton, ang kanyang pambihirang vision ay patuloy na ginagawa siyang pinakamalaking banta sa opensa ng Indiana.